Nakaranas na ba kayo ng matinding pagsisisi dahil sa paghuhusga sa isang tao batay lamang sa panlabas na anyo o kalagayan sa buhay? Gaano kadalas nating hayaang ang ating mga sariling pamantayan sa yaman at posisyon ang magdikta kung paano natin tratuhin ng iba at sa huli ay manghinayang sa mga pagkakataong nawala o sa sakit ng ating naibigay. Ang kwento ni Corazon ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa salapi o titulo, kundi sa kanilang puso at pagkatao. Pero bago natin simulan ang istorya mga kawanatels, ay baka pwede pong makahiling sa inyo ng isang like and subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Sa isang lipunang labis ang pagpapahalaga sa katayuan at kayamanan, si Corazon ang perpektong representasyon ng isang babaeng nagkamit ng tagumpay sa panlabas, ngunit nabulag sa mga maling paniniwala. Mula sa kahirapan, pinaghirapan niya ang bawat sentimo upang makabangon. Magkaroon ng sariling negosyo sa real estate at makamit ang buhay na puno ng luho. Subalit, kasabay ng kanyang pag-angat, unti-unting lumago sa kanyang puso ang pagmamataas at ang pagkamatapobre. Para sa kanya, ang halaga ng isang tao ay nakasalalay sa kung gaano kalaki ang kanyang bank account, kung anong uri ng kotse ang ipinaparada niya, at kung gaano karaming koneksyon sa mga elitista ang magagawa niya. Ang respeto ay para lamang sa mga kauri niya. Ang kanyang anak, si Sofia, ay kabaligtaran niya. Isang dalagang may mabuting puso, matalino, at may malawak na pangunawa. Nagtapos siya ng cum laude sa isang prestihiyosong universidad at may sariling pangarap na maging isang guro. Hindi siya nasisilaw sa mga pampayabang na kayamanan ng kanyang ina. Mas pinahalagahan niya ang simpleng kaligayahan at ang tunay na pagmamahal. Dahil dito, madalas ay hindi nagkakasundo ang mag-ina sa maraming bagay, lalo na pagdating sa mga personal na desisyon ni Sophia. Isang araw, nagkaroon ng panibagong alon ng tensyon sa pagitan ni Sophia at Corazon. "Ma, may ipapakilala po ako sa inyo." Masayang wika ni Sophia habang naghahanda sila ng hapunan. "At sino naman yan? Sana naman ay may magandang kinabukasan. Sophia, alam mo naman ang gusto ko para sa'yo, di ba?" Agad na tugon ni Corazon. Hindi pa man nakikita ang tao, ay nagpakita na ng pagdududa. Ang pinag-uusapan nila ay si Joshua, isang masipag at simpleng binata na nagtitinda ng fishball sa harap ng kanilang universidad. Magalang, matulungin, at may kakaibang charm na mabilis na nakakuha ng loob ni Sofia. Siya ang dahilan kung bakit masaya si Sofia sa pag-uwi palagi. Nang makita ni Corazon si Joshua sa unang pagkakataon, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, may dalang bouquet ng sampagita at may ngiti sa labi. Agad na kumunot ang noo niya. "Ma, si Joshua po." Pagpapakilala ni Sofia, halata ang kaba sa kanyang boses. Magandang gabi po, Ginang Corazon. Ako nga po pala si Joshua, ang kaibigan po ni Sofia." Bati ni Joshua, yumuko pa ng bahagya bilang tanda ng paggalang. "Kaibigan o kasintahan?" Diretsyong tanong ni Corazon. Tinitigan si Joshua mula ulo hanggang sa paa, na punong-puno ng pagdududa. "Anong ginagawa mo sa buhay?" "Nagtitinda po ako ng fishball sa tapat po ng pinapasukang Universidad ni Sofia, Ginang." Sagot ni Joshua, kalmado pa rin. Ngiti ni Corazon ay naging pilit. "Ano?
Fishball vendor? At yan ang ipinagmamalaki mo? Sophia, pumasok ka sa loob. Kailangan nating mag-usap. Nang mag-isa na sila ni Joshua, lumabas ang tunay na kulay ni Corazon. Alam mo, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip mo para lapitan ang anak ko. Hindi kayo magka-level. Tingnan mo, mayaman kami, edukado at may pinag-aralan. Ikaw, tindero ka lang ng fishball. Walang patutunguhan ang ganyang relasyon. Ginang Corazon, mahal ko po ang anak niyo si Sophia. At handa po akong magsipag at magsikap po para sa kanya. Ang pagiging tindero ng fishball po ay pansamantala lang habang nag-iipon po ako para sa mga pangarap ko. Matapat na wika ni Joshua. Pangarap? Ang pangarap mo ay maging tindero habang buhay? Tingnan mo binata, huwag kang magsayang ng oras. Masasaktan ka lang. Ang anak ko ay para sa isang taong may kaparehong antas namin. Mayaman, may negosyo, may apelyido. Hindi isang simpleng tindero na hindi nga alam kung saan kukunin ang susunod na kinita. Mapanghusgang pahayag ni Corazon. Hindi ko po hintuan ang panliligaw ko kay Sophia hanggat hindi niya po sinasabi sa akin na tumigil ako. Kung mahal niya po ako, lalo po ako magsisikap. Tugon ni Joshua. Hindi nawawala ang respeto sa kanyang boses. Ngunit may bahid na ang determinasyon. Nagngalit sa galit si Corazon. Akala mo ba'y madadaig mo ko? Subukan mo lang. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Sa mga sumunod na linggo, naging impyerno ang buhay ni Sophia. Walang tigil ang pangumbinsi ni Corazon na iwanan niya si Joshua. Sophia, hindi ka man lang ba nahiya? Ang mga kaibigan ko, iniisip na nagpapabulag ka sa pag-iibig sa isang walang kwentang tao at sa taong walang pera. Anong kinabukasan ang maibibigay niya sa'yo? Hindi ka ba napagod sa pagiging mahirap? Ginawa ko ang lahat para magkaroon tayo ng maayos na buhay. Tapos ikaw, ibabalik mo lang sa kahirapan ng sarili mo? Ma, hindi po ibig sabihin na mahirap lang po si Joshua ay wala po siyang kinabukasan. Masipag po siya, mabait at may pangarap. Sana naman po ay tingnan niyo siya nang lampas sa kanyang propesyon. Pakiusap ni Sophia, halos umiyak na. Alam mo Sophia, minsan, naisip ko kung anak nga ba kita. Di ka man lang natuto sa mga pinagdaanan ko. Ang pera ang nagbibigay ng kapayapaan sa buhay. Hindi ang pag-ibig na nagmumula sa kahirapan. Makinig ka sa akin. Iwanan mo ng lalaking yan. Para sa kabubuti mo. Giit ni Corazon. Hindi nagtagal sinubukan ni Corazon na gumamit ang diskarte na kanyang tinatawag. Nagpadala siya ng tauhan upang subukang bumili ng lahat ng paninda ni Joshua sa isang araw para ipatikim sa mahihirap. Ngunit ang totoong intensyon ay para iparamdam kay Joshua na hindi siya sapat. Sumunod ay nagkaroon ng mga random inspection. Ang mga taga-munisipyo sa lugar ni Joshua nasa likod ng kagagawa ni Corazon. Subalit hindi pa rin ito natinag. Sa halip, lalo pa siyang naging masigasig na magpasa ng mga papeles at kumuha ng tamang permit para sa kanyang negosyo. Nang dahil doon, ay lalo pang nag-igting ang puot ni Corazon. Sa kabila ng lahat na natiling matatag ang pag-ibig ni Sophia at Joshua. Nakita ni Sophia ang pagtitiis at dedikasyon ni Joshua. Hindi siya sumuko. Joshua, sigurado ka ba dito? Mahirap ang pinagdaanan mo nang dahil sa akin. Tanong ni Sophia isang hapon habang nagde-date sila sa parke. Sophia, hindi mo kailangang mag-alala. Ang mga problema at pagsubok ay bahagi ng buhay. Ang mahalaga, magkasama tayo. At kung mahal mo ako, handa akong harapin ang kahit na anong hamon ng buhay. Sagot ni Joshua. Hinawakan ng kamay ni Sophia. Ang pagiging simple ni Joshua ay may kakabit na lalim ng pananaw. Isang bagay na kinagigiliwan ni Sophia.
Isang araw, bumagsak ang negosyo ni Corazon sa real estate. Isang malaking project na kanyang pinuhunan ay na-scam at ang mga investor ay isa-isang umayaw. Lumabas din ang isang issue ng pandaraya sa lupa na kinasangkutan ng kanyang kumpanya na naglagay sa kanya sa binggit ng pagkakautang at posibleng pagkakakulong. Ang lahat ng kayamanan na pinaghirapan niya ay tila gumuho sa isang iglap. Ang mga kaibigang mayaman niya ay isa-isang tumalikod. Walang gustong tumulong na kahit na isa sa kanila. Nag-alala si Sophia para sa kanyang ina. Ma, ano pong mangyayari? Wala na po ba tayong pera? Tanong ni Sophia habang nakikita ang patuloy na pagbagsak ng stock sa kanilang kumpanya. Huwag ka mag-alala anak, may iniisip ako. Kailangan ko lang ng kaunting tulong. May kilala akong tao, isang abogado na may malaking koneksyon. Siya lang ang makakatulong sa atin. Wika ni Corazon. Desperado. Kinabukasan nagtungo si Corazon sa isang malaking gusali sa gitna ng Makati. Ang gusaling ito ay isa sa mga pinakarespetadong law firm sa bansa. Huminga siya ng malalim at pumasok. Nang makarating siya sa reception, sinabi niya ang kanyang pangalan at ang pangalan ng abogado na nais niyang makausap. May appointment po ba kayo? Kay Attorney Salvador? Tanong ng receptionist. Wala, pero emergency to. Sabihin mo si Corazon Ramirez ang naghihintay. Wika niya, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. Sige po, susubukan ko pong tawagan. Sagot ng receptionist. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang receptionist. Pasensya na po, Ginang, pero masyado pong busy si Attorney Salvador. Kung gusto niyo po, maaari po kayong maghintay. Mayroon po siyang meeting kasamang CEO ng Monteverde Group. Napailing si Corazon. Monteverde Group? Malaking kumpanya yan ah. Kahit sino ang CEO doon, sigurado akong hindi ako matutulungan yan. Nagpasya si Corazon na maghintay. Napansin niya ang isang larawang nakadisplay sa lobby. Isang larawan ng founder ng Monteverde Group. Sa ilalim nito ay may nakasulat na pangalan. Eduardo Monteverde. Parang pamilyar ang apelyido. Hindi niya lang maalala kung saan. Makalipas ang halos 2 oras, bumukas ang pinto ng conference room. Lumabas ang isang grupo ng mga businessman at abogadong nakasuot ng mamahaling suit. Nagulat si Corazon nang makita niya ang huling lumabas sa silid. Hindi siya makapaniwala. Ang taong akala niya ay walang patutunguhan ay nakikipag-usap sa mga mayayaman at makapangyarihang tao sa nakapormal na setting. Si Joshua pala. Nakasuot si Joshua ng isang eleganteng dark blue suit. Ang kanyang buhok ay maayos na inayos at may hawak siyang briefcase. Siya ay naglalakad ng confident at ang mga abogado at businessman ay umuyukod sa kanya habang lumalabas sila. Bumilis ang tibok ng puso ni Corazon. Parang tumigil ang mundo niya. Anong ginagawa ni Joshua dito? Siya ba ang kasama ng abogado? Siya ba ang kliyente? Attorney Salvador, salamat sa oras mo. Pag-usapan natin ang mga detalye bukas. Rinig niyang sabi ni Joshua sa abogado. Ang tono ay puno ng otoridad. Hindi na ang boses ng isang simpleng tindero ng fishball. Nang makalapit si Joshua sa kinaroroonan ni Corazon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa una ay parang hindi kilala ni Joshua si Corazon o pinipili lang niyang hindi pansinin. Ngunit nang makalapit siya sa receptionist, tumingin siya sa direksyon ni Corazon. Ginang Corazon? Tanong ni Joshua. May bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Ang buong katawan ni Corazon ay nanginig. Ang kanyang dila ay tila nabinbin. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Ang muka ay namutla na parang papel. Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Joshua.
Ang kanyang tono ay kalmado ngunit may formalidad na hindi niya kailanman narinig mula rito. Ah, ako? Ikaw? Ikaw ang CEO ng Monteverde Group? Halos pabulong na tanong ni Corazon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti si Joshua, isang ngiting may halong lungkot at pag-unawa. Ako po si Joshua Monteverde, ginang Corazon. At opo, ako po ang kasalukuyang namumuno sa Monteverde Group. Ang buong mundo ni Corazon ay biglang gumuho. Ang mga pader ng kanyang pagmamataas ay unti-unting nabiyak. Ang kanyang nalalaman ay lumubog sa kanyang puso. Si Joshua, ang fishball vendor na kanyang minata at pinandirian, ay ang CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Si Joshua, na kanyang ininsulto at pinahiya, ay si Joshua Monteverde. Ang kanyang mga salita ay parang bumalik sa kanya, isang nakakabinging eko ng kanyang sariling paghusga. Hindi siya makapaniwala. Ang Monteverde Group ay isang conglomerate na may mga negosyo sa real estate, construction, transportasyon, at retail. Ang negosyo ni Corazon ay kasing liit lamang ng isang butil ng bigas kumpara sa imperyo ng mga Monteverde. Pero, paano? Bakit ka nagtitinda ng fishball? Halos maiyak na tanong ni Corazon, na puno ng kahihiyan. Niyaya ni Joshua si Corazon na umupo sa isang pribadong silid. Ginang Corazon, ang aking ama, si Don Eduardo Monteverde, ay pumanaw 2 taon ang nakararaan. Bago siya pumanaw, iniling niya sa akin na bumaba ako sa aking posisyon sa loob ng 1 taon at mamuhay ng simple, nang walang nakakaalam sa aking pangalan ng yaman. Nais niyang matuto ako sa kababaang loob at makita ang mundo mula sa pananaw ng ordinaryong tao. Nais niyang makahanap ako ng pag-ibig na totoo, hindi dahil sa aking apelyido o yaman. Nagpatuloy si Joshua, ang kanyang boses ay malalim. Sumumpa po ako na gagawin ko yun. Ang pagtitinda ng fishball ay ang pinili kong paraan. Nais kong maramdaman ang hirap ng isang simpleng mamamayan. Ang pakikipagtuos sa pang-araw-araw po na pamumuhay. Para din makahanap ako ng kasama sa buhay na tanggap ako kung sino ako. Hindi kung ano ang mayroon po ako. Kaya pala, hindi ka sumuko sa mga ginawa ko. Bulong ni Corazon. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Ginang Corazon, alam kong hindi niyo ako gusto para kay Sophia. Marami na po ako naririnig mula sa inyo, sa inyong mga kapitbahay, sa mga kaibigan niyo. Ang akala niyo po, hindi ko alam, pero pinili ko pong manahimik at ipagpatuloy ang aking pagpapakita ng aking totoong intensyon. Wika ni Joshua. Nagtiis po ako sa lahat ng pangmamaliit nyo dahil mahal ko po ang anak nyo at naniniwala akong makakakita kayo ng tunay na ugali ko sa kabila ng aking simpleng damit. Ang mga salita ni Joshua ay tumusok sa puso ni Corazon. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang lahat ng kanyang panghusga, ang lahat ng kanyang kaswal na kalupitan ay bumalik sa kanya ng 1,000 beses. Nakaramdam siya ng matinding sakit at kahihiyan. Ang taong kanyang hinamak ay ang taong may kakayahang iligtas siya mula sa kanyang pinansyal na pagkakalubog. Joshua, patawarin mo ako. Ang tanging nasabi ni Corazon, tuluyan ng umiyak. Nabulag ako. Sobra akong nabulag sa yaman at kapangyarihan. Hindi kita binigyan ng pagkakataong makilala ka. Minata kita, pinahiya at pinagtawanan. Ngayon, ako ang nasa posisyon na pinagtatawanan. Ginang Corazon, hindi ko po hangad nasaktan kayo o ipahiya kayo. Ang gusto ko lang po ay maging masaya si Sophia at sana matanggap niyo po ako para sa kanya. Wika ni Joshua. Alam ko pong narito kayo ngayon para sa usapin ng inyong kumpanya. Kung papayagan niyo po ako, gusto ko po kayong tulungan. Hindi dahil sa tingin niyo'y obligasyon ko, dahil sa inyong mga nagawa.
kundi dahil na rin sa mahal ko po ang inyong anak. Dahil dito, mahalaga rin po sa akin ang kapakanan ng kanyang ina. Dagdag ni Joshua. Hindi na makapagsalita si Corazon. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi na dahil sa desperasyon, kundi dahil na sa matinding pagsisisi. Ang taong kanyang inapi ay ang kanyang tagapagligtas. At ang kanyang gawa ay sadyang mula sa puso, hindi dahil sa pamimilit. Nang makabalik si Corazon sa bahay, sinalubong siya ni Sophia na may pag-aalala. Ma, anong nangyari? Ayos lang po ba kayo? Huminga ng malalim si Corazon. Anak, nakita ko si Joshua. Hindi lang siya si Joshua, ang tindero ng fishball. Siya, si Joshua Monteverde, ang CEO ng Monteverde Group. Nanlaki ang mga mata ni Sophia. Ano po? Kaya pala hindi siya kailanman nawala ng pera kahit paubos na ang tinda niya. At kaya pala hindi siya nag-aalala kahit anong gawin niyo. Alam mo ba anak, kung gaano ako kasama? Wika ni Corazon. Iyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Sobrang mali ang paghusga ko. Ang dami kong sinabi, ang dami kong ginawa. Patawarin mo ako anak at sana mapatawad ako ni Joshua. Siya ang tunay na ginto. Siya ang tunay na mayaman. Hindi sa salapi, kundi sa puso. Mula noon nagbago ang pananaw ni Corazon sa buhay. Unti-unti niyang binago ang kanyang sarili. Hindi na siya ang dating mapagmataas na babae. Tinulungan ni Joshua ang kumpanya ni Corazon na makabangon sa krisis. Ngunit hindi niya kailanman ito ipinamukha kay Corazon. Sa halip, ginabayan niya ito kung paano maging isang mas responsable at mapagkumbabang negosyante. Sa wakas, natutunan ni Corazon ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapal ng kanilang pitaka o sa posisyon sa lipunan, kundi sa kanilang karakter, integridad at sa kabutihan ng kanilang puso. Ang pagmamataas ay nabubulag at ang pangmamaliit sa kapwa ay nagdudulot lamang ng pagsisi. Sa kwento ni Corazon, nasilayan natin ang kapangyarihan ng panghusga at pagmamataas at ang masakit na katotohanan na maaaring maging bunga nito. Ang pagkalubog ni Corazon sa kanyang nalaman ay isang matinding paalala na ang panlabas na anyo ay madalas na nakakalinlang at ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa loob ng bawat isa. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw. Huwag kailanman maliitin ang kapwa batay sa kanilang kalagayan sa buhay, propesyon o sa kanilang panlabas na anyo. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, pangarap at potensyal na hindi kailanman masusukat ng material na bagay. Ang pagpapahalaga sa kapwa, pagiging mapagkumbaba at pagtingin sa kabutihan ng puso ang tunay na nagpapayaman sa ating buhay. Ikaw, ano po ang natutunan niyo sa storyang ito? At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya ng Juana Tells. At sana po ay nagustuhan niyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para po palagi kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli, mga ka-Juana Tells, ay maraming salamat po. At God bless us all.